Ang natitirang mga tao sa yungib ay nag-react noon. Mr. Daryl, hilahin mo muna ako. Daryl, iligtas mo muna ako. Mr. Daryl, tulungan mo muna ang asawa ko. 2 buwan siyang buntis di. Mayroon pa ring ilang mga sirang bato na nahuhulog sa yungib at mukhang babagsak ulit ito sa lalong madaling panahon. Sa ilalim ng gayong mga pangyayari, lahat ay nais na masave muna dahil ito ay magiging mas ligtas sa paglaon na. Napaungol si Kent habang itinutulak ang sarili sa harapan. Inangat niya ang kanyang ulo sa Daryl na may mukha na puno ng pag-asa. Mr. Daryl. Mr. Daryl, tulungan mo muna ako. Mababayaran. Kitay. Wala nang pakialam si Kent sa mga galit niya kay Daryl. Ang gusto lang niya ay manatiling buhay. Nakangiting tiningnan siya ni Daryl. Kent. Nakalimutan mo na ba ang sinabi mo dati? Hindi mo. Sinabi na tatawagin mo akong tatay? Ang live na manugang na lalaki ay tumatawid sa linya. Hindi nagmamalasakit si Kent tungkol sa paggawa nito kung hindi para sa katotohanang daan-daang mga tao ang nasa paligid. Bukod dito kasama din niya si Megan. Nagpakawala si Daryl ng isang malamig na chuckle. At hindi siya pinansin bago sinabi ng malakas lahat. Tahimik. Ililigtas ko lahat, ngunit ang mga kababaihan muna. Matapos ni Daryl ang kanyang mga salita. Tumingin siya kay Megan. Halika, ano pa ang hinihintay mo? Talagang iniligtas muna ni Daryl si Megan. Kaaya-aya namang nagulat si Megan habang humakbang patungo kay Daryl na nakatakong. Ang figura ng babaeng ito ay wala sa mundong ito sa opinyon ni Daryl. Tulog. Tahimik na nilamon ni Daryl ang kanyang laway at ibinagsak ang lubid. Kahit na nakahawak si Megan sa lubid, nadulas ang kanyang mga paa at halos mahulog sa lupa habang nakasuot siya ng takong. Salamat sa maliksi na reflexes ni Daryl, nagawa niyang hawakan ang baywang ni Megan at hinila siya pataas. Si Kent ay napuno ng walang pigil na galit nang makita ang eksenang ito. Motherfucker. Ang kanyang sariling uri at cool na fiancé ay naantig ng brat na ito. Labis na nahihiya si Megan. Napakaraming tao ang nanood kay Daryl na nakakubkob sa kanyang mga braso. Gayunpaman, naghihintay sila upang maligtas at hindi napansin ang ekspresyon ni Megan. Ipinagpatuloy ni Daryl ang pag-save ng mga tao gamit ang lubid. Pagkalipas ng 10 minuto, lahat ng natrap ay hinila maliban sa Kent. Matapos hilahin ang huling tao, umupo si Daryl sa ibabaw ng isang higanting bato at humihingal. Sumpain, salamat sa Diyos siya ay isang magsasaka na maihigit na lakas at tibay kaysa sa average Joe. Kahit na ang pagligtas ng daang mga tao ay nakakapagod pa rin. Unti-unting tumigil ang ulan sa mga pagpapala ng langit. Tinuro ni Daryl ang kagubatan na malapit. Ang lahat ay nagpahinga doon. Walang panganib. Kung hindi ka malapit sa yungib. Bagaman ang ilan ay nabugbog, pinagamot ang kanilang mga sugat sa oras matapos na iligtas. Kasama ng kanilang buhay na wala ng peligro. Ang karamihan ng tao ay tumango ang kanilang ulo. Habang masunurin silang nakikinig sa mga salita ni Daryl at naglalakad patungo sa gubat. Dati hindi sila naniniwala sa sinabi ni Daryl at pinagtawanan pa siya. Matapos magdusa sa kasalukuyang pagsubok na ito, wala nang naglakas loob na tanungin pa siya. Gayunpaman, mayroong isang tao na hindi gumalaw. Si Megan yun. Tumayo si Daryl at iniunat ang pulso. Hoy! Bakit? Hindi ka pa umalis? Darating na ni Daryl ang daan-daang mga tao kanina lang at pakiramdam niya ay babasag na ang kanyang mga braso. Kinagat ni Megan ang kanyang labi at tumingin kay Kent na siya lang ang natira sa ibaba bago marahang sinabi, Daryl, Kent. Nasa baba pa siya. Mangyaring iligtas mo siya. Hindi alintana ni Kent ang kaligtasan ni Megan sa
Panahon ng insidente ng pag-atake ng patingsa. Araw ngunit tumakbo na lamang siya ng mag-isa. Anuman, si Kent ay kasintahan pa rin ni Megan at hindi niya ito maaaring baliwalain. Sa sandaling iyon, ang nakulong na si Kent ay puno. Nang hindi masabi na galit. Halatang gusto ni Daryl na maghiganti. Kumalabog, kumakabog. Maraming mga bato ang nagsimulang mahulog muli. Sa yungib na may ilang mga bato na kasing laki ng basketball na nahuhulog sa harap mismo ng mga mata ni Kent. Ang mukha ni Kent ay namutla dahil sa takot habang siya ay agad na nagpapanik at bulalas, Mr. Daryl, Mr. Daryl, nagkamali ako noon. Mangyaring nakikiusap. Ako sa iyo na hilahin mo ako. Naaalala ko ang dakilang kabaitang ipinakita mo. Hindi ito ang oras para maging matigas ang ulo ni Kent dahil maaaring magtapos sa pagkawala nito sa kanyang buhay. Si Daryl lang ang may hawak na lubid sa kanyang kamay, kahit na may nais tumulong, wala silang lakas. Ni hindi siya kinilala ni Daryl at inikot ang ulo kay Megan bago ngumiti. Bakit ko siya ililigtas? Ang iyong fiance ay may talento na maaari niyang pumatay ng pating. Matapos ni Daryl ang kanyang sinabi. Pinihit niya ang kanyang katawan at aalis na sana. Sa sandaling iyon, si Kent ay sobrang balisa at parang iiyak na siya. Agad siyang sumigaw, ang pating na idol ay peke. Nagpapanggap lang ako. Mr. Daryl, nakikiusap ako sa iyo. Huwag mo akong iwan dito. Ang kuweba na ito ay babagsak. Anumang sandali, ayokong mamatay dito. Mr. Daryl, ikaw. Mas mahusay kaysa sa akin, okay? Si Daryl ay nahihirapan sa loob na pigilan ang tawa niya. Hindi ba halata na peke ang pating idolo niya? Sa ilang daang mga dumating sa pamamasyal na ito. Sino ang hindi makapagsasabi na ito ay peke? Ang motherfucker na ito ay palaging nagdudulot ng gulo at nais ni Daryl na iwan na lang siya sa yungib. Hindi na nakapagpigil pa si Megan at mabilis na hinabol si Daryl sa takong nang makita ang balak niyang umalis. Humawak siya sa braso niya at sinabing, mangyaring kuya, pakihilahin mo siya. Nakikiusap ako sa iyo. Ang karaniwang mataas at makapangyarihang Megan ay hindi alam kung bakit sasabihin niya ng ganito. Agad na namula ang kanyang mukha sa pagtatapos ng kanyang mga salita at ito ay labis na nakakaakit sa ilalim ng ilaw ng buwan. Kumunot ang kilay ni Daryl. Kahit na matapos marinig ang mga salita ni Megan, wala siyang balak na makatipid. Kent. Ang brat na ito ay bulok hanggang sa kaibuturan. Inakit niya ang isang tunay na pating upang atake sa araw at halos gasto sa isang tao ang kanilang buhay. Walang paraan na patawarin siya ni Daryl. Mangyaring, kuya. Mangyaring iligtas mo siya. Mahinang ulit ni Megan habang hinihimas ang braso ni Daryl. Naramdaman ni Kent ang isang tinik sa kanyang puso nang marinig ang kanyang sariling diyosa na tumatawag sa ibang tao na kapatid. Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na magsalita sa puntong ito. Bumuntong hininga at sumuko si Daryl matapos marinig ang nakakaakit na pagmamakaawa ni Megan. Ginamit niya ang lubid at hinila si Ken palabas ng yungib. Hindi man lang nag-abala si Daryl na kausapin si Kent matapos siyang iligtas at simpleng bumalik sa damuhan. Daryl, nakakagulat ka. Si Lily na naghihintay sa tabi ng kubo na may masayang ekspresyon ay hindi mapigilang sumigaw kay Daryl habang papalapit. Inusisa ni Lily ang mga tao na nagpapahinga sa gilid tungkol sa kung ano ang nangyari at nalaman na isa silang sinagip ni Daryl. Si Daryl pa rin ba ang tinaguri ang walang kwentang asawa? Bakit parang siya ay makapangyarihan sa lahat? Ngumiti si Daryl at mahinahon na sinabi, wala lang. Gabi na talaga. Magpahinga ka na. Hindi na kailangang sabihin, pagod na pagod si Daryl matapos na iligtas ang napakaraming mga tao. Sa buong gabi, tulog na tulog ang lahat, hindi nagtagal.
Habang mahimbing na natutulog si Daryl, narinig niya ang walang tigil na pag-beep ng kanyang cellphone. Damn it! Sino kaya ito sa kalagitnaan ng gabi? Mapang-asar na binuksan ni Daryl ang kanyang telepono. Isa pang mensahe mula kay Giselle. Gayunpaman, walang mga larawan sa oras na ito. Ngunit sa halip ay isang talata ng teksto. Mr. Daryl, hiniling sa akin ni Miss Thomas na ipadala sa iyo ang mga larawang iyon. Nais niyang sumali sa Platinum ang korporasyon din at tinanong akong maging referral niya. Tingnan mo siya at alamin kung sapat na siya. Sila na ay nais ding maging isang tanyag na tao. Bulong ni Daryl sa kanyang sarili habang ang mga sa loobin ng kanyang araw ng pag-aaral ay agad na bumaha sa kanyang isipan. Laging pinahuli ni Lana si Daryl noong nag-aaral pa siya. Mayroong 2 pangungusap na madalas niyang sinabi sa kanya at ang mga pangungusap na iyon ay sariwa pa rin sa kanyang memorya. Ang unang pangungusap ay, Daryl, kung hindi mo nais na basahin pagkatapos ay mawala. Ang pangalawa ay, binigyan kita ng iyong pagkakataon, tatayo ka para sa aralin ngayon. Kinilabutan si Daryl kay Lana noong nag-aaral ito. Dahil talagang mahigpit siya. Gayunpaman, tiyak na nakuha ni Lana ang higit na kaakit-akit sa mga nakaraang taon. Ang mga larawang ipinadala kanina ay nagpakita ng kanyang mga pagiging perpekto anuman ang pananaw na nakita sa kanya ni Daryl. Walang sinumang katulad sa estilo ni Lana sa industriya ng aliwan. Posibleng maging sikat siya. Pagkatapos ng pag-sign sa kanya, nagpadala si Daryl ng isang mensahe ng boses kay Giselle pagkatapos ng ilang pagsasaalang-alang. Okay lang siya. Pumunta sa kumpanya bukas at ipaalam kay Pearl, aayusin niya ang isang pakikipanayam para kay Lana. Babalik sana si Daryl sa grass hut pagkatapos niyang maipadala ang mensahe. Gayunpaman, isang biglaang pag-iisip ang nagpalakad sa kanya patungo sa malapit sa burol. Ayon kay Dax, kinain ni Nancy ang prutas ng dugong Monk at nalason. Ang prutas ng dugo ng Monk ay isang mahalagang sangkap sa pagpipino ng mga tabletas at elixir. Totoo na natagpuan ni Daryl ang prutas ng dugong Monk pagkalipas ng madaling pagdating sa lugar na ito. Binibilang niya na may mga 12 ng mga prutas. Haha, parang sulit ang pamamasya sa oras na ito. Bulong ni Daryl sa sarili habang nasasabik siyang manguha ng mga prutas. Darby Mansion. Ngayon ay isang mahalagang araw dahil natapos ng Old Master Darby ang kanyang pag-iisa. Ang matandang Master Darby ay walang iba kundi ang lolo ni Daryl. Sumailalim siya sa pagsasara ng sarado mula 5 taon na ang nakakalipas at ngayon ay ang pagtatapos ng kanyang pag-iisa. Napakasigla ng tirahan ng Darby. Hindi lamang ang bawat miyembro ng pamilya ay natipon para sa okasyong ito, ngunit kahit na maraming kilalang tao ay saka dito. Ang Old Master Darby ay isang maalamat na tao sa Donghai City. Mag-isa niyang pinamamahalaang buong angkan ng Darby. Gayunpaman, nagretiro ang Old Master Darby mula sa mundo ng negosyo higit sa 10 taon na ang nakakalipas. Matapos ibigay ni Old Master Darby ang negosyo ng pamilya kay Drake na humaling siya sa Budismo. Si Old Master Darby ay orihinal na sumali sa Budismo dahil sa pagsisisi sa kanyang puso. Hindi maisip ng average Joe ang mga trickeries at deception na kailangang pagdaan ng isang tao sa mundo ng negosyo na cutthroat. Ang matandang Master Darby ay gumagawa ng negosyo sa loob ng maraming taon at natural na gumawa din ng ilang mga hindi karapat-dapat na bagay. Marahil si Old Master Darby ay naghahanap ng ilang ginhawa at iyon ang dahilan kung bakit nagsimula siyang maniwala sa Budismo. Ang Old Master Darby ay sumali sa Shaolin sect nang hindi sinasadya 5 taon na ang nakakaraan.
Ang matandang Master Darby ay may isang mabuting kaibigan na nagngangalang Brian Cunningham na mula sa Wudang Sect. Nakilala din siya bilang pari na si Brian. Regaluhan ni Brian si Old Master Darby ng isang paraan ng paglilinang na tinatawag na body transformation script 5 taon na ang nakalilipas. Ang sektang Shaolin at Wudang sekta ay may malapit na ugnayan ng kapatiran. Ang mga alaga ng parehong mga sekta ay nagtulungan at nilikha ang katawan. Pagbabago ng banal na kasulatan kung aling mga disipulo mula sa parehong sekta ang maaaring linangin. Siyempre, magagamit lamang ito sa mga piling alagad na may average na disipulo na walang pagkakataon na makita ito. Sinimula ng matandang Master Darby ang kanyang pagsasara ng pintuan matapos makuha ang body transformation script at 5 taon na ang lumipas. Sa isang iglap, ngayon na sa wakas ay nakamit ng matandang Master Darby ang kaliwanagan tinapos niya ang kanyang pag-iisa ngayon. Maraming kilalang tao mula sa Donghai City at maging ang mga nakapaligid na lugar ang sumugod sa mansion at binati ang Old Master Darby sa narinig na balita. Isang ingrandeng salu-salo ang ginanap sa mansyon, kasama ang iba't ibang mga masasarap na pagkain. Kahit na ang mga waitress ay ganap na mga kagandahan, ang bawat tao'y sabik na naghihintay para sa Old Master Darby. Hitsura at ang tao mismo sa paglaon ay lumitaw. Ang matandang Master Darby ay nagsuot ng puting tangsuit na sumasalamin sa ibang pangmundo na hitsura. Ang kanyang ekspresyon ay malugod na tinatanggap ngunit may mga pahiwatig ng kataasan at kamahalan. Lolo, ang mga offsprings ng pamilyang Darby ay pinagsama ang kanilang mga sarili sa dalawang maayos na mga hilera at magalang na binati ang matandang Master Darby. Hindi nila mapigilan ang saya at kaguluhan sa kanilang mga puso. Ngayon na natapos na ng matandang guro ang kanyang paglilinang, siya ang mamumuno ng pamilyang Darby. Ang pamilyang Darby ay tiyak na magiging mas maluwalhati sa Donghai City sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ang mga tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay na dumating upang ipagdiwang sunod-sunod na lumapit sa kanya at magalang na binati siya. Ngumiti si Old Master Darby habang tumango ang ulo. Kinuha niya ang kanyang paligid at dahang sinabi, 5 taon akong nagsasaka sa pag-iisa. May nangyari ba sa pamilya nang wala ako? Si Daryl ay ang paboritong apo ni Old Master Darby. Sa mga supling ng pamilyang Darby, ang matandang Master Darby ay nalito sa pagkawala ni Daryl. Ang mahalagang apo ng matandang Master Darby ay dapat tiyak maging naroroon sa pagtatapos ng pagkakahiwalay ng lumang master. Bakit wala siya doon? Ang mga miyembro ng pamilyang Darby ay nagkatinginan sa bawat isa na may nag-aalalang tingin nang marinig ang tanong ng Old Master. May nangyari ba? Kahit nabigyan sila ng oras, baka hindi pa rin nila matapos ang pagsabi ng nangyari. Lolo, pinatalsik namin si Daryl at ang kanyang mga magulang mula sa aming pamilya. Sa sandaling iyon, ang hipag ni Daryl, si Yumi ay tumayo at nagsalita. Natapon sa pamilya? Ang ekspresyon ng Old Master Darby ay nagbago sa isang iglap. Tiningnan niya si Yumi sa isang hangang pamamaraan at tinanong, ano ang nangyari? Ang anak na lalaki ng matandang Master Darby, si Daniel ay may isang mapagpakumbabang kalikasan. At ang kanyang asawang si Luna ay banal na alaga. Rin ang pamilya. Ang paboritong apo ng lumang Master, si Daryl ay higit na minamahal ng lahat. Bakit sila tatapon sa pamilya? Tahimik na umisi si Yumi nang makita ang reaksyon ng matandang guro. Lolo, hindi mo alam. Ngunit si Daryl ay talagang lobo na damit ng tupa. 3 taon na ang nakalilipas, gumamit si Daryl ng pondo ng pamilya upang bumili ng mga stock ng petrolyo ng walang pahintulot. Pinalayas namin
Siya ay naging isang manugang na manugang. Sino? Ang mag-aakalang magpapaswerte siya na tumaas. Ang mga stock na binili niya. Pagkatapos nito, nagkunwari siyang bigyan ang pamilya ng 3 bilyong pera upang matulungan kami sa ilang mahihirap na panahon, ngunit ginamit lamang ito bilang isang pagkakataon na labagin ang bagong kasal na asawa ni Jackson. Wow! Ang mga tao na dumating upang batiin ang lahat sa isang kaguluhan sa marinig ang mga salitang iyon. Ang pamilya Darby ba talaga ay nagtataas ng naturang kalokohan? Sino ang lumayo hanggang sa lumabag sa kanyang sariling kapatid? Gayunpaman, wala sa kanila ang naglakas loob na ipahayag ang kanilang opinyon. Pagkatapos ng lahat, ito ay sariling bagay ng pamilya Darby. Bilang mga tagalabas, wala silang karapatang makialam. Napaka-tense ng kapaligiran lalo na sa Old Master Darby sa paligid. Kahit na ang mga tao sa paligid ay hindi nagsasaka, maaari pa rin nilang madama ang napakalawak na aura na nagmumula sa matandang guro. Umakyat siya sa antas ng 3 Master pangkalahatan. Nakakakilabot ang kanyang kapangyarihan. Isang napakalaking alon ng panloob na enerhiya ang nagripulate mula sa katawan ng lumang master. Katahimikan. Tahimik lang ito tulad ng libingan, na kahit ang tunog ng isang karayom ay nahuhulog. Maririnig sa Darby's Residence Hall. Ang ekspresyon ng Old Master Darby ay labis na hindi ka nais-nais. Totoo ba ang lahat ng iyong sinabi? Si Daryl ay pinabora ng matandang guro. Siya ay makulit mula pa noong kabataan, ngunit hindi kailanman isang masamang tao. Hindi makapaniwala ang matandang Master Darby na ang kanyang sariling apo ay maaaring gumawa ng gayong kalupitan. Agad na kinabahan si Yumi nang makita ang nakakakilabot na ekspresyon ng Old Master. Lolo, I would never dare lie to you. Lahat ng sinabi ko ay totoo. Grandpa. Alam ng lahat sa Donghai City na si Daryl ay naging manugang ng pamilyang Lindon. Tungkol sa nakakahiyang kilos na ginawa niya laban sa asawa ni Jackson, ang bawat miyembro ng pamilya ay maaaring maniguro para dito. Si Florian, na nakatayo sa gilid ay mabilis na nagchim na may taimtim na pagmumukha sa mukha. Kasabay nito ang natitirang mga offsprings ng pamilya Darby ay tumango ang kanilang ulo. Huminga ng malalim si matandang Master Darby na para bang pinipigilan ang kanyang galit. Nilingon niya ang kanyang ulo patungo sa kanyang panganay na si Drake. Sinasabi ba nila ang totoo? Ibinaba ni Drake ang kanyang ulo sa hiya. Tatay, ipinagkanulo ko ang iyong tiwala. Bilang patriarka, dapat kong kontrolin ng maayos ang pamilya ng aking nakababatang kapatid. Bilang tiyuhin ni Daryl, bahagya din akong may pananagutan sa ang kanyang masasakit na kilos. Hindi ko siya turuan ng maayos bilang patriarka. Huff! Hindi umimik si Old Master Darby. Pasimple niyang ipinikit ang mga mata at bumuntong hininga ng malalim. Ang mapagmataas at wastong pangalawang batang master ng pamilyang Darby ay nagpunta bilang malayo upang bumili ng mga stock ng petrolyo ng walang pahintulot. Naging manugang na naman ng isa pang pamilya. Kinalagkad niya ang pangalan ng pamilya sa putikan. Ang mga nasabing issue ay maaaring tiisin pa. Gayunpaman, hindi inakala ng matandang master Darby na si Daryl ay may kakayahang paglabag sa kanyang sariling kapatid. Muling nagsalita si Yumi nang makita ang matandang master na naggangalit sa galit. Lolo, kasuklam. Suklam din ang mga magulang ni Daryl. Hindi sila mas mahusay para sa pagpapalaki ng isang walang kahihiyang anak. Thump! Ang mga salita ni Yumi ay lalong nagpalakas. Nang galit ng lumang master na nagtulak sa kanya na ihulog ang mesa.
Mga lalaki, dalhin ninyo dito si Daniel at ang kanyang asawa. Gusto kong tanungin sila kung paano nila pinag-aralan ang kanilang anak. Ang emosyon ng matandang Master Darby ay lubusang nagtrabaho sa sandaling iyon. Si Brandon at Abay na nakaupo sa gilid ay nagpalitan ng aalala na tingin sa isa't isa. Nadama nila na si Daryl ay hindi isang masamang tao mula sa kanilang dating pakikipag-ugnayan. Sino ang mag-aakalang makakagawa siya ng ganoong bagay? Siya ba ay isang lobo na nakasuot ng damit ng tupa? Makalipas ang 3 araw sa Dragon Racing Lake. Napakaganda ng panahon ngayon at sikat ng araw. Ang sikat ng araw. Ang pamilya Huff ay tumawag sa ilang mga bus upang kunin sila ng maaga sa umaga nang ang pagtatapos ay natapos na. Maraming mga tao ang nabugbog sa panahon ng yungib kung saan nangyari ilang araw na ang nakakalipas. Ang mga mayayamang anak na ito ay pinapula mula noong bata pa, kaya't kahit na ang kanilang mga sugat ay nagsimula ng gumaling. Nang walang mga panganib ang kanilang buhay, pinilit pa rin nila na magpatingin sa ospital. Dahil dito, ang mga nasugatang tao ay nagkagulo upang sumakay sa bus nang dumating ito. Dax, Wendy, Daryl, Megan at ang natitirang hindi nasugatan ay sumakay sa huling bus. Tanghali na ng dahan. Dahang bumiyahe ang bus patungo sa lungsod. Ang araw ay nagniningning sa tabing dagat na may napakahusay na magandang tanawin. Dahan-dahang bumiyahe ang bus at aabuti ng halos 5 oras upang maabot ang Donghai City. Ang ilan sa mga mayayamang bata ay nagsawa, kumuha ng isang deck ng paglalaro ng baraha at nagsimulang maglaro ng Golden Flower. Ang Golden Flower ay isang pagkakaiba-iba ng poker na nangangailangan ng disenteng halaga ng mga kasanayan upang manalo, ngunit karamihan ay nakasalalay sa swerte. Ang kanilang mga pusta ay malaki sapagkat wala sa kanila ang kulang sa pondo. Inakit nito ang pansin ng ilang mga batang babae. Si Kent ay tila hindi pinalad sa kanyang kamay at natalo ng maraming mga laro. Sa isang hilera, bigla na lang sumabog ang driver papunta sa preno ng bus. Damn it, magmaneho ka. Ba para magmaneho? Malakas na sigaw ni Kent habang sabay niyang itinapon ang mga kahilahilakbot na card sa kanyang kamay. Motherfucker, mananalo ako. Sa palagay mo kaya mo akong ibayad bilang isang driver lang. Sakto, masyadong efficient ito. Ang ilan sa iba pang mga mayamang bata ay sumigaw din sa galit. Ang driver ay may inosenteng hitsura habang siya ay nagmamadali na bumangon at ipinaliwanag, mga kababaihan at Ginoo, huwag ninyo akong sisihin dito. Ang ilang mga tao ay hinaharangan ang aming sasakyan ng maaga. Ang lahat ay nagpunta sa harap upang makita para sa kanilang sarili pagkatapos marinig ang sinabi ng driver. Nakatayo sa harapan ng bus ang 3 magkakapatid. 2 kapatid na sabik na nakatayo sa harap ng bus, habang ang kanilang nakababatang kapatid na babae ay nakaupo sa kalsada na may nakabalot na paa. Halatang nasugatan siya. Help! Tulungan mo ang kapatid ko, di. Ang magkapatid ay kambal na mukhang nasa edad na 30. Mayroon silang isang natatanging hitsura. Bahagyang magkabarkada at nautal na pagsasalita. Ang 3 sa kanila ay nakadamit tulad ng mga magbubukid na may pag-aalala mukha. Sinigawan nila ang driver, nakiusap ako sa iyo, mangyaring tulungan ang aming kapatid. Siya ay nasugatan at ang kanyang iileg ay nasira. Walang anumang mga sasakyan sa ilang. Binuksan ng driver ang bintana ng driver's seat at masungit na sinigawan sila, lumayo kayo. Ang driver ay hindi na nais na antalahin pa ang paglalakbay dahil nakakuha na siya ng pagsaway. Dahil sa 3 magkakapatid na ito. Ang mga
Mayayaman na aid na nakasakay ay hindi dapat guguluhin. Nagmamadaling lumakad ang kambal sa harapan ng bintana matapos ang salita ng driver. Sim Mr. Pipi mangyaring gawin sa amin ang isang pabor. Pabor ka ba? Napuno na ang bus, wala nang natitirang upuan para sa iyo. Bulalas ng driver. Sa sandaling iyon, ang ilan sa mga batang babae ay hindi na nakatiis at sinaway ang driver. Bakit ka nagkaganito? Wala ka bang sliver ng pagkahabag? Naiwang walang imik ang driver. Para siyang iiyak. Ang mga mayayamang bata ay totoong mahirap. Masiyahan. Walang magawa na tinanong ng driver ang tatlong magkakapatid kung ano ang gusto nila. Nagsalita ang kambal na nautal at medyo tumagal. Ito. Ilang oras para maunawaan ng lahat ang mga ito. Ang tatlong magkakapatid na ito ay nanirahan sa isang kalapit na nayon. Inaayos ng nakababatang kapatid ang bahay ng aksidenteng natumba at nabali ang kanyang paa. Nais ng kambal na kapatid nadalhin ang kanilang kapatid sa isang ospital. Ngunit hindi gaanong maraming sasakyan ang dumaan sa kalsadang ito, iyon ang dahilan kung bakit pinahinto nila ang bus. Ang tatlong magkakapatid na ito ay mayroong nakakatawang mga pangalan at nagmula sa pamilya Johnson. Ang pangalan ng nakatatandang kambal ay Hoff, habang ang nakababata ay si Timmy at ang kanilang kapatid na babae ay si Minnie. Ang tatlong magkakapatid na ito ay marumi at lahat ay nag-aatubili na pasakayin sila sa bus. Gayunpaman, masasabi nilang ang mga kapatid ay matapat na tao. Maraming mga pasahero ang agad na nakaramdam ng pagkahabag. Mabilis, buksan ang pinto. Hindi na nakapagpigil pa si Megan at sinabi sa driver. Ito ay palaging isang mabuting bagay upang matulungan ang isang taong nangangailangan kapag ang isa ay nasa labas at tungkol sa pumayag naman ang driver at bubuksan na sana niya ang pinto. Natuwa ang kambal na kapatid nang makita iyon at dinala ang kanilang kapatid na babae sa may pintuan. Gayunpaman, sa sandaling iyon ay tumayo si Daryl. Sumakay ka, sa palagay ko dapat lamang tayo tumawag ng isang ambulansya para sa kanila. Bakit? Nakakunot ang noo ni Megan kay Iher. Tumawa si Daryl. Walang partikular na dahilan. Puno lamang ang aming boss. Saan magkakaroon ng puwang para sa kanila? Ang bawat sakay ay medyo nagalit nang marinig ang mga salita ni Daryl. Paano masabi ni Daryl ang isang bagay na hindi nakakamakatao? Hindi sila maaaring makabuo ng simple dahil walang mga upuan. Seryoso ang pinsala ng kanilang kapatid na babae, ano ang mangyayari kung hindi siya dumating sa tamang oras sa ospital? Sa totoo lang, hindi si Daryl ang hindi nakakaintindi. Ngunit sa halip ay nakita niyang may mali sa paglitaw ng magkakapatid. Parang si Minnie ay nasugatan at nasasaktan, ngunit walang isang patak ng pawis sa kanyang mukha. Malinaw na siya ay faldong ito. Bukod dito, mahina na. Nakita ni Daryl ang isang tatoo sa ilalim ng kanyang kaliwang kamay nang itaas niya ang kanyang braso. Sa unang tingin, parang walang mali sa magkapatid. Nakambal, ngunit napansin ni Daryl ang mga kalos na iyon sa kanilang kanang kamay. Natutunan ni Daryl si Wing Chun noong siya ay maliit at sa gayon ay maaaring matukoy ang mga kalos na iyon ay hindi nabuo dahil sa gawain sa bukid dahil ang mga posisyon ng mga kalos ay hindi tama. Malinaw kay Daryl na ang mga iyon ay mula sa madalas na paggamit ng mga sandatang militar. Hindi matukoy ni Daryl kung ano ang pinaplano ng tatlong magkakapatid, ngunit sigurado siyang hindi sila dapat sumakay sa bus. Mas mahusay na maging ligtas kaysa humihingi ng paumanhin. Daryl ay mute kahit na ipinaliwanag niya ang kanyang sarili, ang mga taong nakasakay ay hindi maniniwala sa kanya. Pwede lang siyang gumawa ng palusot anumang bagay upang maiwasan ang mga ito mula sa pagsakay sa bus. Gayunpaman, hindi alam ni Megan ang balak ni
Daryl at reflexively na sinabi, hindi malaking bagay, ibibigay ko ang aking upuan sa dalaga sa paglaon. Medyo hindi nasisiyahan si Megan habang nagsasalita. Si Daryl na ito ay walang anumang pahiwatig ng pagkahabag sa kanya. Sa una, ipinalagay ni Megan na si Daryl ay isang pambihirang dakilang tao, ngunit pagkatapos ng maliit na pangyayaring ito, marahil ay sobra ang iisip niya sa kanya. Bumuntong hininga si Daryl. Si Megan ba talaga ang pinuno ng kriminal investigation team? Ang tatlong taong iyon ay labis nakahina-hinala, ngunit hindi niya ito nakikita. Sumulyap lamang sa kanya si Daryl at sinabi, Mr. Driver, tara na. Huwag mo silang papasukin. Lahat na nakasakay ay nalungkot sa isang iglap. Ang tulala nitong si Daryl. Pinahirapan ba siya ng mga lindon kaya't napilipit ang kanyang puso? Nais ba ni Daryl na huwag pansinin ng lahat ang batang babae na labis na nasugatan? Anong bata ng tao si Daryl? Ang isang taong katulad niya ay nararapat na maging mahirap sa natitirang buhay. Karapat-dapat siyang tingnan ng mababa. Daryl, hindi nakakagulat na ikaw ay manugang na lalaki. Dahil sa ugali mo, wala kang kahit na kaunting awa sa iyong puso. Hindi nakakagulat ang iyong napakamiserable ang buhay. Si Kent ang unang tumayo at kinulit si Daryl. Si Megan ay labis na nabigo sa Kent pagkatapos ng pag-atake ng pating sa makatuwid ay kinuha ni Kent ang pagkakataon ngayon upang tubusin ang kanyang sarili. Sinamba ng mga kababaihan ang mga lalaking nagkakasundo. Matapos ni Kent ang kanyang mga salita, sumulyap sa kanya si Megan na may pagsamba tulad ng inaasahan sa kanyang mas malumanay kaysa sa dating titig. Si Justin na nasa tabi din ay ginisyan at kinutya si Daryl. Daryl, tumatawid ka dito. Malupit ka upang baliwalain ang putol na paa ni Minnie. Kahit na hindi mo pa sila nakilala, hindi mo kailangang maging walang puso, di ba? Ano ang ginagawa niyang imo? Toy boy lang siya. Sakto, makasarili siya at ang sarili lang niya ang nagmamalasakit. Sinimulan ng lahat ang walang humpay na pagbigyan si Daryl. Mahigpit na kinuyom ng mga kamao ni Daryl. Napuno siya ng galit mula sa pagiging panunuya ng lahat. Kulang ako sa habag. Bakit kita na-save noon? Kung ikaw ay natrap sa yungib, lahat kayo ay nagsasalita ng hindi ginagamit ang utak. Ang daming tao ay hindi nakapagsalita habang sila ay nagkatinginan. Sa sandaling iyon, may naisip si William at sinabi, Daryl, tigilan mo ang pagkukunwari. May naalala. Ako nang banggitin mo ang yungib. Nagtataka ako kung bakit biglang gumuho ang yungib. Dapat ay iyong ginagawa mo. Nais mong mag-isa kasama si Lily at kailangang maghanap ng dahilan sa pamamagitan ng pagsasabi na ang kuweba ay walang kabuluhan. Upang bigyang katwiran ang iyong dahilan, nakakahanap ka ng isang paraan upang magdulot ng isang lungga. Ginagawa mo ito. Sumpain, may katuturan iyon. Natigilan ang lahat ng marinig ang mga salita ni William. Naririnig ito ng katotohanan. Ang lungga ba ay sanhi talaga ni Daryl? Natawa si Daryl sa pagkabigo. Ginawa ko ang gumuho ng yungib. Masyadong binibigyan ako ng kredito. Sabihin mo sa akin anong mga kakayahan ang mayroon ako na maaaring maging sanhi ng pagbagsak ng yungib. Tigilan mo na ang kalokohan. Nilibot ng mata ni William si Daryl. Daryl, tinutulungan natin ang tatlong magkakapatid. Na ito, kung gusto mo o hindi. Maaari kang bumaba ng bus kung hindi ka nasisiyahan dito. Kung ano ang isang biro. Hindi nakapagsalita si Daryl. Daryl, mukhang nakakaawa ang tatlong magkakapatid na iyon. Tulungan natin sila. Mahinang pagsasalita ni Lily habang hinahawakan ang braso, nakaupo sa tabi niya.
Marahil ay maaaring manahimik si Lily kung ito ay ibang issue, ngunit ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan. Paano siya hindi makapagsalita? Mahinahong umiling si Daryl at tiningnan si Lily. Sunod-sunod na pinupunan ng mga taong nakasakay. Si Daryl. Bakit natin siya kinakausap? Natawa si Kent. Inayos ng pamilya ko ang paglalakbay na ito at tinawag pa ang bus na ito. Papapasok ko sila. Matapos magsalita si Kent, dali-dali siyang pumunta sa pintuan at itinulak ang pindutan upang buksan ito. Sa sandaling bumukas ang mga pinto, sinugod ni Huff ang bus na may ears green sa mukha. Agad siyang naglabas ng isang punyal at hinawakan ito sa leg ng driver. Don't king move, he snarled. Si Timmy ay umakyat sa bus na may isang malamig. Nangiti na may isang makintab na itim na baril sa kanyang kamay. Sinuri niya ang bus gamit ang kanyang naka-cross eyes. Freeze. Ito ay isang steel, utal niya. Ang paraan ng pagkautal ni Timmy ay totoo lang. Medyo nakakatawa, ngunit walang sinuman ang maaaring tumawa sa sandaling iyon. Natulala lahat ng nakasakay na pasahero. Ang mga nahihiya ay umiyak nang makita ang baril. Ang ilan sa mga kababaihan ay nakadikit sa kanilang mga upuan habang nanginginig ang kanilang mga katawan. Bumuntong hininga. Tahimik na bumuntong hininga si Daryl, parang walang magawa. Maayos na naayos ang kambal. Malinaw na nagawa nila ito ng maraming beses dati. Huli na ang sabihin. Kahit ano ngayon. Haha. Big brother, ang mga taong ito ay kaya. King Pipi. Napakadali namin sa kanila. Ngumisi. Si Timmy. Pinlano ng tatlong magkakapatid ang operasyon na ito matapos silang makakuha ng hangin na ang ilan sa mga pinakamayamang anak ng lungsod ng Donghai ay nagplano ng isang paglalakbay. Ang lugar na ito. Tumango si Huff kay Timmy sa kasiyahan. Gupitin natin ang teeth sa paghabol, bulalas niya. Bawat isa sa inyo, iabot ang inyong pera. Kung hindi man, huwag mo kaming sisihin sa nagiging magaspang, sabi ni Timmy kumakaway sa kanyang baril. Si Kent ay nababagabag sa sinabi niyang kinakabahan, sirs, wala kaming masyadong dalang cash kapag nasa labas kami. Nag-alala si Kent at nagsimulang mag-stutter sa impluwensya ng kambal. Tama siya. Ang mga mayamang bata ay hindi nagdadala ng cash sa kanila sa panahong ito. Napatingin si Timmy kay Kent sa pag-aakalang siya ay sadyang gumaya sa kanya. Siya ay nakabilin. Papunta kay Kent at sumigaw, Di. Pinagtatawanan mo ako. Nilabas ni Timmy ang isang terminal ng card, itinulak. Ito. Ang mukha ni Kent habang nakaturo ang isang baril patungo sa kanyang ulo. Sino ang gusto ng cash sa mga araw na ito? I swipe. Ang iyong mga BB Bank card, simula sa F mula sa iyo. Lahat ng S swipe 200 milyon na pera. Ano? 200 milyong pera. Galit ba ang acre na ito mula sa kasakiman? Ang tatlong magkakapatid na ito ay malamang na binalak. Nabaguhin ang kanilang pagkakakilanlan. At mawala pagkatapos ng nakawan. Natigilan ang lahat. Kahit na sila ay mayaman, 200 milyon ay isang mabigat na halaga pa rin. Gayunpaman, walang nangahas na magsalita sa oras na iyon. Si Kent ay may baril na nakatutok sa kanyang ulo. Halos umihi sa takot. Hindi na siya naglakas loob na magsalita pa ng kalokohan at mabilis na pinalis ang kanyang bank card. Kasabay nito, ang natitira sa kanila ay masunurin din na nakakuha ng kanilang mga bank card. Para silang eksperto. Ang mga tulisan ba sa ngayon ay nagdadala ng isang terminal ng card sa paligid. Nag-isip sandali si Daryl. Sir, medyo advanced kayo sa paggamit ng isang terminal ng card. Gayunpaman, magkakaroon ng record ng transaksyon kung iswipe natin ang aming
Mga card. Hindi ba kayo nag-aalala na iulat namin ito? Sa mga otoridad, tawa ng tawa si Timmy, inilalantad ang kanyang mga nabahira ng ngipin. Kaya hindi mo nakuha. Nagkaroon kami ng isang profesional na baguhin ang card terminal na ito. Walang paraan upang trace ito. Napagtanto ni Timmy sa kalahati at napakamot ng ulo. Hoy! Tuwa, bakit ko pa kayo telling sa iyo nito? Masyado kang masalita. Napagbigyan mo ang pera mo. Hahaha. Ito ay masyadong 87 nakakatawa. Tumango si Daryl, hawak ang tawa niya. Binalaan kita. Huwag kang magulo. Ibigay mo ang money mo at magiging maayos ka. Huff. Snarled. Pagkatapos niyang magsalita, dali-dali siyang lumakad patungo kay William na may isang masungit na mukha. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Hindi ako tumatawag sa pulisya. Wala akong dala sa aking bank card, ngunit maililipat ko sa iyo ang pera sa pamamagitan ng aking telepono. Labis ang kaba ni William, pawis na pawis habang ipinapaliwanag ang sarili. Hindi man lang nag-abala si Huff na makinig sa paliwanag ni William. Inagaw niya ang telepono at marahas na hinampas ang ulo ni William. SQ. Sino ang sinusubukan mong lokohin? Brutal na pinagalitan ni Huff si William habang nagpatuloy sa paghampas. Kahit na kung hindi pinaplano ni William na tawagan ang pulisya, mailalantad ng paglilipat kay Huff. Nagalit siya, iniisip na sinusubukan siyang lokohin ni William. Ouch! Stop hitting me. Umiiyak siya. Wala talaga akong card. Si William ay tumangis habang siya ay binugbog. Dumadaloy ang dugo sa pisngi niya. Tunay na wala ang aking bank card. Deing ni William. Ang mga tao sa bus ay natakot. Ang ilan sa mga batang babae ay napunit ang nakakakita ng madugong mukha ni William. Si Huff ay walang awa. Habang takot ang karamihan, nakaramdam si Megan ng panghihinayang at labis na pagkakasala sa kanyang puso. Dati ay nailigtas ni Daryl ang isang mag-aaral at isang ginang na hindi pa niya nakikilala sa bangko. Bakit nag-alinlangan pa rin si Megan sa kanyang awa? Hindi ito mahalaga. Huli na ngayon. Kinagat ni Lily ang labi at binigyan ng paumanhin si Daryl. Bakit hindi siya nagtitiwala sa kanya ngayon lang? Ang lahat ay masunuri na nagbalis ng kanilang mga card, kinilabutan matapos makita kung ano ang nangyari kay William. Mahigit sa 50 sa kanila sakay ng bus ang nag-swipe ng kanilang mga card. Konting tumango si Timmy. Ngunit napansin niya sina Lily at Megan nang umalis. May ningning sa kanyang mga mata. Big bro, I saw 2 pretty girls. Naglakad si Timmy papunta kay Megan at hinawakan ang kamay niya, hinahaplos iyon. Ang mga mayayamang batang babae ay naiba sa ordinaryong tao. Ang kanilang balat ay malambot at malambot. Nagpumigla si Megan na palayain ang sarili. Nahihiya. Kinaway ni Timmy ang kanyang baril na pangisi nang maramdaman ang pagtutol ni Megan. Itigil ang pakikibaka, bibi baby, o kung hindi man ay sinasadyang maputok ko ang aking baril. Mahigpit na kinagat ni Megan ang labi. Siya ay isang mabigat na mandirigma mula sa sekta ng Emi. Ang kanyang kapangyarihan ay umabot sa ranggo ng Master General, subalit hindi siya naglakas loob na ilagay sa peligro ang kanyang sarili. May hawak na baril sa kanyang kalaban. Nagpanik si Megan, nakatingin kay Kent na reflex. Si Megan ay nabigo nang makita niya si Kent na parang bato pa rin, mas natatakot siya kaysa sa kanya. Natagpuan ko rin ang isang kagandahan. Siya ay medyo mainit, nakangisi si Huff habang nakakandado ang tingin kay Nancy na umupo sa tabi ni Dax.
Si Nancy ay nakasuot ng isang pang-itaas na halaman at isang maikling palda ng maong. Hindi. Siya paniwala na seksi na may tattoo sa phoenix sa kanyang likuran. Hoff ay nakatakda sa pagkakaroon ng tattooing. Kagandahan ngayon. Tahimik na nilamon ni Hoff ang kanyang laway at tinuro sina Lily, Megan, Nancy at Yvonne. Taliin ang mga kagandahang ito. Ngayon, magkakaroon tayo ng kasiyahan. Ay, hindi pa ako nagkaroon ng mayamang batang babae dati. Sis, manatili sa bus at bantayan ang mga taong ito. Babalik ang mga kapatid mo. Mumisi si Timmy, itinutok ang baril kay Lily at ang iba pa. Kyuki mabilis na bumaba ng bus, maganda at madali. Di huwag mo akong sasaktan. Natutuwa ang kambal. Hindi lamang sila ang nanakawan sa kanila, makakatikim din sila sa mga mayayamang kagandahang ito. Anong laking hakot? Si Lily at ang mga batang babae ay namumutla sa takot. Ang kanilang mga binti ay mahina at nanginginig, ngunit pa rin pinilit silang bumaba ng bus. Megan, huwag kang matakot. Ililigtas. Kita. Binuo ni Kent ang lakas ng loob na sumigaw. Gayunpaman, nanginginig ang kanyang boses. Habang sinasaktan pa rin siya ng takot. Walang sangkap sa kanyang mga salita. Tumalikod si Megan at sinulyapan siya. Mahigpit. Niyang kinagat ang labi. Hindi mahalaga kung simpleng naglabas lamang ng palabas si Kent. Ang kanyang mga salita ay nagbibigay kay Megan ng aliw sa kanyang puso. Nang bumaba ang mga kababaihan sa bus, nakatali sila sa bilugan ang paligid ng isang puno. Ang kapaligiran sa bus ay panahunan, mabangis na pagsisisi sa hangin. Dapat ay nakinig sila kay Daryl. At pinigilan ang mga kapatid na sumampa sa bus. Nako, huli na ang lahat para sa panghihinayang. Si Lily, Megan, Yvonne at Nancy ay malinaw na nakikita sa mga bintana. Mahigpit silang nakatalisa. Isang puno. Ito ay isang sinaunang puno na higit sa 100 taong gulang, ang makapal na baul nito ay hindi man mailibot ng 100 lalaki. Ang luntiang canopy ay tulad ng isang higanting payong. Libong mga sanga ang nakabitin sa ilalim na nababalot sa kalapit na lugar. Ang magkapatid na kambal ay naglalaway ng tuwa sa paningin ng 4 na kagandahang ito na nakatali sa harapan nila. Samantala, nag-alala si Minnie habang naghihintay sa bus. Pinlano ng 3 magkakapatid ang mga hakbang ng operasyong ito ng mas maaga. Nag-account din sila para sa tagal na tatagal ng hindi higit sa kalahating oras. Hindi inaasahan ni Minnie na biglang magkapatid ang kanyang mga kapatid. Nadaig ng pagnanasa. Walang magawa si Minnie dahil siya lamang ang nakababatang kapatid. Bro, bilisan mo. Snap niya. Kinuyom ni Daryl ang kanyang kamao nang marinig ang pagsasalita ni Minnie, nahiimyo ito ang kanyang pagkakataon. Sa isang iglap, tumayo si Daryl at binato si Minnie. Kinuyom ni Daryl ang kamao habang nagsasalita. Kinuha niya ang kanyang pagkakataon, tumayo ng isang iglap upang makipag-ugoy kay Minnie. Sabay tumayo si Dax. Bam! Ang mapanirang suntok ni Daryl ay mahigpit na tumama sa katawan ni Minnie. Hindi reaksyon si Minnie sa oras, lumilipad sa pintuan ng bus na sinamahan ng isang mahinang shockwave. Sumugod si Dax upang kunin ang pistol na nahulog ni Minnie. Thud! Nagluwa ng dugo si Minnie nang mahigpit na nahulog sa lupa. Hindi niya akalain na may maglalaban-laban. Nakaramdam si Minnie ng sobrang sakit sa kanyang dibdib, agad na walang malay. Bro, parang may nangyari kay sis. Bulalas ni Timmy. Tila nawala ang kanyang utal sa ilalim ng pagkabalisa. Tingnan natin ito. Tumakbo si Huff patungo sa kanyang kapatid. Nang makita
Siyang walang malay, lumipad siya sa isang nakakainis na galit. Ang mga kapatid ay nawala ang kanilang mga magulang sa isang murang edad at umaasa sa bawat isa sa kanilang paglaki. Malakas ang pagmamahal nila sa isa't isa. Mother of curse. You are dead, so king patay. Umungal si Huff. Bumuga siya ng baril at pinaputok si Daryl. Bang! 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 Basag ang mga salamin ng bintana ng bus. Nagulat ang mga nakasakay na pasahero at mabilis na nakahiga sa sahig. Kinagat ni Daryl ang bala at sumugod kay Huff gamit ang mga kamao. Ang lahat ay magiging patay kung hindi siya kumilos. Ngayon ang kambal na kapatid ay nawala. Sa kanilang isip, wala nang point sa pagtago. Bang! Isang bala ang tumago sa balikat ni Darips nang ilabas niya ang isang muffled groan. Patuloy na. Ibinuhos ang dugo mula sa sugat. Daryl! Ang mga mata ni Daxie ay namumula sa galit. Sumugod siya. Papunta sa kambal, sinuntok ang pareho sa kanila. Bam! Bam! Mahigpit na hinampas ng dalawang suntok ang ulo ng kambal. Ang napakalawak na puwersa ay nagbigay sa kanila ng walang malay. Kaagad, si Dax ay bantog sa kanyang pagpayag na pumatay. Siya rin ay isang nagtatanim na may ranggo ng antas 5 master. Daryl, ayos ka lang ba? Dapat kang maghang. Hawak ni Dax kay Daryl na mapula ang mata. Hindi madali para kay Dax na makilala ang isang kasama tulad ni Daryl. Hindi niya matiis ang pagkawala sa kanya. Napatulala ang mga nakasakay sa nangyari, hindi na nakuhang muli ang kanilang pandama. Sa sandaling iyon, si Quick ni Kent ay tumakbo pababa ng bus patungo sa malaking puno. Meg, huwag kang matakot, pupunta ako upang iligtas kita. Nakahinga si Kent nang makarating sa puno nang makita na buo pa rin ang damit ni Megan. Mabuti na lang at hindi sila nilabag. Meg, dapat takot na takot ka. Ayos lang, nandito ako ngayon, napatawa si Kent habang nilalas ang mga lubid ang mga kababaihan. Nagulat si Megan at tumingin kay Kent. Ano ang nangyari sa tatlong magnanakaw? Ang mga tulisan ay armado. Paano napunta si Kent dito? Narinig pa niya ang mga putok ng baril. Sinubsob ni Kent ang kanyang dibdib. At sinabing, ikaw ay nahuli kaya kailangan kong labanan sila, syempre. Sa kabutihang palad, si Daryl at Dax ay may natitirang mga moralidad sa kanila at tinulungan akong matanggal ang tatlong magkakapatid. Meg, ito ay magiging isa pang mahusay na gawa mula sa iyo kapag naibalik mo ang tatlong tulisan sa likod ng istasyon ng pulisya. Kent, salamat, bulong ni Megan. Pakiramdam niya ay hindi maipaliwanag na gumalaw siya habang nakayakap kay Kent. Kinagat niya ang labi at mahinang sinabi, Kent, ang lakas ng loob mo. Si Kent ay dating kumuha ng godly pill at ngayon ay isang level 1 Master General. Gayunpaman, matigas pa rin ang talunin ang tatlong armadong tulisan. Nako, nagawa niya ito. Si Lily naman ay nakadama ng lungkot. Inaasahan niyang si Daryl ang magliligtas sa kanya. Hindi niya akalain na magiging si Kent iyon. Samantala, sa bus, ang mga labi ni Daryl ay pinatuyo ng kulay. Daryl, ayos ka lang, kailangan kang maghang, nag-aalalang ungol ni Dax gamit ang mga mata na may dugo. Daryl, anong nangyari sa'yo? Gulat na sumakay si Lily sa bus nang makita ang sitwasyon sa harapan niya. Hindi ba sinabi ni Kent na nasupil na niya ang tatlong tulisan? Bakit nasugatan si Daryl? Nakaramdam si Daryl ng matalim na sakit sa kanyang dibdib at nagkaroon hirap huminga. Hindi siya makapagsalita.
Nakangiti lamang upang ipahayag na siya ay mabuti. Gayunpaman, ang dugo ni Daryl ay nalunod na ang kanyang damit at dumadaloy sa sahig. Hindi pa rin. Nagsalita si Kent, si Daryl ay hindi sapat ang lakas. Subalit nais niyang pukawin ang mga magnanakaw. Siyempre, siya ay masusugatan. Maaari kong mapasubsoob ko mismo ang mga magnanakaw kahit na wala siyang panghihimasok. Hindi malinaw na. Nagsalita si Kent upang pagtakpan ang kanyang mga aksyon. Hindi na ito kinwestiyon pa ni Lily ngunit sa halip ay bumuntong hininga. Galit na galit si Dax at agad na tinuro si Kent, sumisigaw, Q. Patayin ang EVA. Ang brat na ito na si Kent ay walang ginawa kapag ang mga tulisan ay tinali ang mga kababaihan, siya ay natakot tulad ng isang mouse. Ngayon na natapos na ang panganib. Nakaisip siya ng lahat ng mga katawa-tawa na pahayag na ito. Kung ano ang isang biro. Nag-alala si Daryl sa pagpapahiwatig na ang brat na ito ay sumusubok na kumilos muli. Nais ni Daryl na magsalita, ngunit ang kanyang paningin ay naging madilim nang siya ay mawalan ng malay. Donghai City First Hospital. Dati, ang ama ni Daryl ay biglang inatake sa puso. Matapos ang ilang araw ng paggagamot, bumuti ang kalagayan ni Daniel. Gayunpaman, hindi siya pinahintulutan na mapalabas hanggang pagkatapos. Nang hindi bababa sa isang linggo ng pagmamasid, nadama ni Shelley na pinahahalagahan si Daryl. Matapos siyang maging chief of staff. Madalas niyang bisitahin ang matandang mag-asawa kahit na inaayos ang pinakamahusay na ward para sa kanila. Makikipag-chat siya sa kanila tuwing may oras siya. Nang hapong iyon, kagigising lamang ng matandang mag-asawa mula sa kanilang pagtulog ng marinig nila ang isang imok sa pintuan. Masayang binuksan ni Luna ang pintuan, iniisip na si Shelley iyon. Sandaling binuksan niya ang pinto, isang grupo ng mga kalalakihan ang pumasok sa silid na gumagamit ng mga tubong bakal. Si Florian ang nangunguna sa kanila. Kayong dalawa ba na mga fart ay magkasya? Upang manatili sa isang magandang ward, sigaw ni Florian. Ang ward na ito ay marahil ang pinakamahusay sa buong ospital. Mayroong kahit isang telebisyon sa silid. Si Daniel ay mukhang hindi kanais-nais. Anong ginagawa mo dito? Kung hinahanap mo ang anak ko, sige na. Ilang araw na siyang hindi bumisita. Pagkatapos ng lahat, si Daniel ay nakatatanda kay Florian. Masungit kay Florian na hindi batiin ang kanyang tiyuhin. Humahangos na tumawa si Florian. Ano ang silbi ko? Walang kwentang anak mo. Ngayon narito ako. Naghahanap sa iyo ng maraming. Si Florian ay nagsalita sa mga masungit na lalaki habang tinatapos niya ang kanyang mga salita, pumunta. Itali ang dalawang matandang kuto. Florian, sobra. Ito. Namula ang mukha ni Daniel sa pag-ubo ng ilang beses. Tinitigan niya si Florian at sinabi, walang kapahamakan sa iyo sa pag-ugali sa iyong mga nakatatanda nagdadala ng maraming tao dito. Upang magdulot ng gulo. Lumabas ka. Walang pakialam ang mga matipuno at sumugod na sa matandang mag-asawa at dinakip sila. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto sa ward. Sa isang puting Amerikana, dali-daling pumasok si Shelley sa silid na nakatakong at sumigaw ng maganda ang mukha. Ano ang ginagawa ninyo? Ito ay isang ward ng ospital, hindi sa mga lansangan. Bagaman nakasuot ng puting Amerikana si Shelley, hindi nito maitago ang kanyang kaaya-ayang figura. Ang mga mata ni Floriani ay nakabukas habang siya ay nakacheck out. Director Sullivan. Ay, sorry. Chief Sullivan na. Ito ngayon. Ilang araw lang ang nakakaraan, ngunit lalo kang naging kaakit-akit.
Hindi kita binabati sa iyong kamakailang promosyon. Marahil maaari kaming kumain ng balang araw. Hindi, salamat. Dumura si Shelley. Bitawan mo ang matandang asawa. Ngayon na. Hindi magagalit ang kondisyon ni Daniel. Ikaw lang ang pinuno ng tauhan sa ospital na ito. Ngunit naglakas loob ka bang magpanggap na maayos sa akin? Naisip ni Florian. Si Florian ay hindi nagmamadali. Makakakuha siya ng pagkakataon na kasama siya sa huli. Hindi namin sila pwedeng pakawalan. Nais ng Old Master na makita sila. Dumura siya. Ang matandang guro. Nanginginig ang katawan ni Daniel habang nagmumukmok, itay. Natapos na ba niya ang kanyang pagkahiwalay? Ano ang kaugnayan nito sa iyo? Ngumisi si Florian. Hindi na kayo bahagi ng pamilyang Darby. Gusto ni Lolo na ibalik ko kayong magtanong. Gusto niyang imo kung paano kayo nagpapalaki ng tulad ni Daryl. Naiintindihan mo ba? Matapos ni Florian ang kanyang mga salita, pilit na kinaladkad ng malalaking lalaki ang matandang mag-asawa. Saan man. Nahulog sa isang mahabang panaginip si Daryl. Habang wala siyang malay, hinabol siya sa kanyang panaginip at hindi niya mapigilan ang pagtakbo. Maya-maya, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Sinalubong si Daryl nang makita ang isang marangyang silid tulugan. Daryl, gising ka na? Narinig ni Daryl ang masayang boses. Namula ang mga mata ni Lily na para bang umiiyak. Mahal, bakit namumula ang mga mata mo? Nakangiting tanong ni Daryl. Nag-alala ka ba na may nangyari sa akin? Halika, yakapin mo ako. Pinilit ni Darius ang isang sumakit na ngiti. Kahit na ang kanyang mga sugat ay naalagaan, nakagat pa rin ito. Damn it. Hindi ako makapaniwalang nabaril ako ng 2 beses sa ilang araw na hiwalay, naisip ni Daryl sa sarili. Namula si Lily at napaatras ng mahiyain. Hindi ako nag-alala sa'yo. Hindi man ako naiyak. Tumanggi si Lily na ibunyag ang totoong nararamdaman niya kahit sa oras na iyon. Nabanggit ng doktor na matindi ang mga pinsala ni Daryl. Malapit ang tama ng bala sa kanyang puso. Sa kabutihang palad, sa wakas ay nagising siya. Daryl, alam ko kung anong nangyari noon. Ikaw at si Dax ang nagligtas sa ating lahat, bulong ni Lily. Ikaw? Mani ka talaga, pero paano ka naging pipi? Ang mga tulisan ay may baril. Paano kung may mangyari sa iyo? Bagaman na antig si Lily sa kanyang kilos, mayroon pa ring pagkakasala sa kanyang tono. Lalong lumambot ang boses ni Lily, parang mas bashful. Nakangiting tiningnan ni Daryl kay Lily at inaalo ito. Domi, walang mangyayari sa akin. Bukod, asawa. Kita. Kahit na isakripisyo ko ang aking buhay upang mailigtas ka sa sitwasyong iyon, gagawin ko pa rin ito. Naramdaman ni Lily ang init at pagmamahal sa kanyang puso. Nasaan ang lugar na ito? Nakapikit si Daryl habang nakaupo sa kama. Ang lugar na ito ay napakagarang pinalamutan. Hindi ito maaaring ang tirahan ng lindon. Ito ang bahay ni Dax. Pinagamot ka ng kanyang pribadong doktor, paliwanag ni Lily. Tumango si Daryl sa ulo. Tunay na maaasahang kasama si Dax. Nasaan si Dax? Nagtanong si Daryl. Nasa main hall siya, sagot ni Lily. Bukas ay kaarawan ng lolo ni Dax at ang ilang mga panauhin ay dumating ng mas maaga upang batiin siya. Inaalok sila ni Dax sa hall ngayon. Ang lolo ni Dax ay si Saul Sanders. 2 taon na ang nakalilipas, ipinasa ni Saul ang kumpanya kay Dax at tumigil sa pagsasangkot sa kanyang sarili sa negosyo. Gayunpaman, mayroon pa siyang maraming kapangyarihan at otoridad sa Donghai City.
Siya ay gaganapin sa mataas na paggalang. Maraming tao ang tiyak na dadalo sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan. Tama ba? Magmumukha ako ng tingin, tiniis ni Daryl ang sakit at dahan-dahang bumangon sa kama. Sina Daryl at Dax ay parang magkakapatid. Dahil kaarawan ito ng lolo ni Dax, hindi kayang si Daryl na maging kawalang galang. Mabilis na inalalayan ni Lily si Daryl, nakikita na mas mahina pa rin siya. Sigurado ka bang makakababa ka ng ganito? Si Daryl ay walang pakialam sa sarili. Talagang tungkol ito. Sumenya si Daryl na hindi niya kailangan ng tulong. At mumiti. Mabuti na ako ngayon. Huwag. Ipagpalagay na mahina ako pagkatapos ng operasyon. Ako ay sapat na rin upang makagusto pa. Ikaw ngayong gabi. Maaari ba kayong maging mas maayos ng kaunti? Nagsimula nang mamula si Lily. Napaka uncouth. Tumawa si Daryl. Nakikita ang walang pag-ugali ni Lily na nagpasaya. Sa kalooban ni Daryl, pakiramdam niya ay nabawi niya ang kanyang sigla at mabilis na bumaba. Habang si Daryl ay nakababa, kinuha niya ang kanyang telepono at nagpadala ng isang mensahe upang may magdala ng ilang mga regalo. Dahil kaarawan ng lolo ni Dax bukas, hindi makadalo si Daryl nang walang dala bilang kapatid ni Dax. Isang dosenang mga tao ang nakaupo sa hall. Lahat. Sila ay kilalang tao mula sa Donghai City. Ang mga taong ito ay may mahalagang bagay na dadalhin bukas at hindi makadalo sa pagdiriwang. Iyon ang dahilan kung bakit dinala nila ang mga regalo ng mas maaga. Naupo sa gitna si Saul Sanders habang tumatawa. Ang matandang lalaking ito ay higit sa 70 taong gulang, ngunit ang kanyang katawan ay matigas pa rin at puno ng lakas. Anong pagkakataon? Natawa si Daryl nang makita ang pamilyar na mukha. Ito ang kanyang monitor sa class ng high school, si Clifford Conway. Ang mga tao na dumating na may mga regalo para sa matandang master. Si Sanders ay mga tanyag na tao sa loob ng lipunan. Si Clifford ay hindi sapat na karapat-dapat mag-isip tungkol sa pagbibigay ng mga regalo. Gayunpaman, ang ninang ni Clifford ay nagpapanatili ng isang mahusay na relasyon sa mga Sanders. Masyado siyang abala, kaya't ipinakita niya kay Clifford ang mga regalo. Tuwang-tuwa si Clifford sa sandaling iyon. Pagkatapos ng lahat, ang pamilyang Sanders ay kilala sa lungsod ng Donghai. Kung maaaring magamit ni Clifford ang pagkakataong ito upang makapunta sa imo ng mga tao tulad ni Dax, ipagyayabang niya ito sa kanyang mga kaibigan at pamilya. Pagpasok ni Daryl at Lily sa hall, lahat sila ay nagtataka sa kanya. Daryl, ayos ka lang? Nakakagulat, umupo ka sa amin. Mabilis na tumayo si Dax at binati si Daryl nang labis.